Another day, another blessing mga Mars at Parsi. So, eto nga yung araw na natapos na namin dito sa may kusina. Sakto nga day off ng asawa ko, kaya naman nagpatulong na ako magbalik ng mga gamit dito sa may kusina kasi napakakalat dun sa may sala at dun nga namin to pinaglalagay. Kada kasi may gagawin kami dito sa may kusina, inaalis talaga namin yung mga gamit. Lalo na nga dito sa ilalim nung nagsimento siya, nagpintura at saka nung nagdikit kami ng vinyl tiles. Ang dami nga nagtatanong kung magkano nga daw ba yung nagastos namin para sa kisame. Umorder nga ako ng 8 pirasong metal faring at nagkakahalaga nga po yan ng 160 pesos ang isang piraso. Sa plywood naman po, 4 yung in-order ko at 450 ang isang piraso pero may sobra pa po kaming 1.5 kalahati. Kaya naman iniles na lang natin yung isang plywood at ang isasama na lang natin sa computation ay yung 3 plywood. At ito naman plastic molding para sa wire ay 78 pesos lang po yan. At ito nga po yung resibo na pinagbilhan ko ng mga materyales. Yung rivets po, in-order ko isang box na at 70 pesos po yan. Tapos yung bala naman para sa metal 11 pesos at yung pambato naman ay 29 pesos. Sa Blue Up ko nga lang po yan in-order kasi may free shipping voucher ako doon. Bali tinotal ko nga umabot siya ng 2,818 pero bukod pa po doon yung wire pati na nga rin yung mga ilaw. Nakamenos nga rin ako sa pagpapagawa kasi nung unang linggo ni Kuya Tolits binibigyan ko siya ng 800 kaso 600 lang yung tinanggap niya kasi nga nakalibre naman daw siya ng pagkain. Nung umaga kasi binilan ko siya ng pagkain, pananghalian, tsaka merienda. Tapos nung pangalawang linggo naman kahit half day siya, inabot pa rin siya ng alas 7 kaya sabi ko sa asawa ko, bigyan pa rin ng 800. Kaso nga lang tinanggap ni Kuya 400 lang. Isa din yun sa dahilan kung bakit ako pumayag na mag-inom sila kasi inabot siya ng alas 7 at medyo nahiya nga ako. Kaya ang total sa cost of flavor ay 1,000 pesos lang. At mas lalo pa nga ako nakatipid kasi yung asawa ko na yung nag-wiring dito. Kaya naman laking tipid din talaga pagka meron tayong asawa na marunong gumawa sa bahay. Tulad ng pagsisemento dito sa may ilalim ng lababo, siya yung gumawa niyan, yung pagpipintura. Kaya naman laking pasasalamat ko din talaga sa asawa ko kasi nga napakasipag, napakatyaga at napaka-supportive sa kung ano man yung mga gusto kong kaartihan dito sa bahay. Lalo na nga kay Lord sa lahat ng blessings na binibigay niya sa amin. Pero syempre, kailangan din natin tong sabayan ng sipag at tyaga. At eto na nga yung masasabi kong katas ng pag-affiliate ko at saka pag-vlog. Nasagutin ko na nga rin dito sa mga nagtatanong kung bahay ba namin to o nangungupahan kami. Hindi po sa amin to at nakikitira nga lang po kami sa mother-in-law ko. Pero dahil hindi naman na kami nangungupahan, syempre kailangan din natin mag-care sa bahay. Mano nga lang bang gumastos ka na magkano kaysa man mangupahan kami? Sa panahon nga ngayon, kung mangungupahan kami, baka hindi lang 5,000 or mas mataas pa yung magiging upa namin sa ganitong bahay. Pero syempre, hindi pa rin naman nawawala sa pangarap ko na magkaroon kami ng sariling bahay kung ibibigay ni Lord. At eto, sa dami kong ang kwento sa inyo na ibalik na namin yung mga gamit dito sa may kusina. At syempre, bago matapos itong mini vlog na to, gusto ko lang din magpasalamat sa lahat ng followers ko kasi kung di dahil sa inyo, hindi to magiging posible. Maraming salamat sa suporta nyo, sa mga nag-share, nagre-react, at saka sa mga patuloy na nanonood simula nga nung nagsisimula pa lang ako. Thank you din po sa lahat ng naka-appreciate sa pagdi-DIY namin dito sa may kusina. At yun lang muna mga Mars at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!